para makakuha ka ng boto. Huwag kami! Huwag kami! Huwag kami, Sara Duterte. Dahil alam na ng sambayan ng Pilipino ang strategy ninyo ng mga Duterte. Kayo ay mga budolero para lang makakuha kayo ng boto. Ganyan-ganyan ang ginawa ng tatay mo na pupunta daw siya sa West Philippine Sea at itatarak daw ang flag ng Pilipino. Huwag kami! Huwag mo kaming budulin dahil alam na namin ang inyong mga ugali. Mga budolero kayo. Mga gago! Budolero. Gago! Yan. Ay, ako talaga inis na inis ha. So, mga kaibigan, sabi pa niya, Duterte took the stage during the pre-Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, Australia, addressing her family supporters here. Yan. So, yan mga kaibigan na, sa Melbourne, Australia yan. Kita mo, ang agang namulitika ng gago, no? Gaga pala, babae yan eh. Napakaaga niyang mamulitika, mga kababayan. Instead na gawin ang kanyang trabaho bilang vice-presidente, namumulitika, punta ng punta sa kung saan sa mga bansa at kanyang binubudol ang mga OFW, mga kaibigan, no? So kayo mga OFW, kung kayo ay mga OFW, mag-isip kayo ng tama, no? Isipin niyo ang tama, ano bang ginagawa ng taong ito? Bakit ba si Sara Duterte ay punta ng punta sa iba-ibang mga bansa at siya ay nangihikayat kasi siya ay gustong maging presidente sa 2028. Grabe mga kaibigan, grabe ang pagkadesperada ni Sara Duterte. Ang mga kaibigan, di ba? Hindi nila kinakaya na patalsikin si PBBM sa napakarami nila ng mga plano, sa napakaraming ginawa nila destabilization plot. Hindi nila kinaya na patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So anong ginawa nila? Itong lately, meron silang Kongreso ng China na tinatawag Kongreso ng China. At yun mga kaibigan ay para pababain si Speaker Martin Romualdez. Yan mga kaibigan. So, hindi nila kinaya si PBBM. So, ngayon, tinatarget nila. Just lately, mga kaibigan, no, yung samahan nila, no, Kongreso ng China, mga kaibigan. Just lately, ay nananawagan sila. Until now, nananawagan sila na umalis na daw si Speaker Martin Romualdez sa pagiging Speaker of the House. Nakita nyo? Kasi desperado sila. Mga desperado, mga gago, ang mga hayop. Mga kaibigan, desperado sila para palitan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Super desperado sila, mga kaibigan, no? Kaya yan ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte, mga kaibigan, na talagang namudol ng mga Pilipino. At ito po ang ginagawa niya ngayon. Ginagamit po niya ang issue ng West Philippine Sea na kunwari, mga kaibigan, na kunwari ay nagte-take side siya dito, no? Sa arbitral award na kunwari ay atin ito, kunwari ganyan, mga kaibigan, para makapambudol ng tao, di ba? So Duterte took the stage during the pre-Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, Australia, addressing her family supporters there. Yan. So, puro mga kaibigan, puro pamumulitika ang ginagawa niya. Sabi ko nga, bilib na bilib ako dito Kubra lang ng kubra ng sweldo, pero wala namang ginagawang trabaho. Kubra ng sweldo, pero hindi naman nagpapagod. Grabe mga kaibigan, grabe. No? Sayang lang ang pasahod natin dito sa babaeng to. Sayang talaga ang ating pasahod sa babaeng to. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power. Papasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mo na kinaiinisan ng kalaban niya. Guys, kita nyo ha? Si Sara Duterte dito is trying to please China. Kitang-kita na, piniplease niya ang China. Huwag kayo magpapasok ng mga missile kasi kinaiinisan yan ng China. Kitang-kita, sabi niyo. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Kitang-kita ang pagiging pro-China ni Sara Duterte. Siya ay China pleaser. Piniplease niya ang China.
So, wag kang magpapasok dito ng missile kasi ano, ayaw na ng China yan. O, di ba? Eto mga kaibigan, hindi man lang naisip ni Sara Duterte na ang Pilipinas, okay, pinapapasok ang missile dito. Bakit? Para maging deterrent. Para hindi, para, kumbaga, ang China ay magkakaroon ng second thought sa tuluyang pag-angkin ng West Philippine Sea. Pero hindi man lang naisip ni Sara Duterte na yung napakalaking bahagi no ng South China Sea na bawal no napakalapit sa atin no sa West Philippine Sea, bawal na pagtayuan ng military power. Anong ginawa ng China? Una muna, ang sabi ng China, no, naglagay doon ng mga bamboo shoot, sabi nila, ay para lang daw sa mga sa mga mangingisda, para meron daw masilungan ang mangingisda. Ilang taon ang dumaan. O, anong nangyari? O, panahon ni Duterte, ni Pinoy ni Duterte, nagtayo na sila ng artificial island. After nilang tayuan ng artificial island, anong itinayo nila? Yung kanilang napakalaking military base. O, kita niyo ha? Kita niyo yung ginawa ng China. Pero may sinabi ba dyan si Duterte? May sinabi ba dyan si Sara? Wala. Okay lang sa kanila yan. Pero yung pagpapapasok lang ng Pilipinas sa missile, umaalma na si Sara. Ayaw daw ng China yon. Ayaw daw yun ng kalaban. Hello? Bakit? Sa atin ito. Bansa natin to. Anong pakialam nila? Kahit papasukin pa natin lahat ng missile ng Amerika, lahat ng missile dito ng iba-ibang mga bansa, wala silang pakialam. Dahil atin yun, West Philippine Sea. Sila nga yung China nga nagtayo sila ng military bases dyan sa South China Sea na napakalapit sa atin, sa West Philippine Sea. Nagtayo sila dyan, nakatutok na ngayon kanilang mga cannon, kanilang mga missile dito sa bansa natin. Pero umangal ba kayo? Pagkatapos ito, nagpapapasok lang ang Pangulo natin ng mga missile, galit na? Ha? Umaangal na si Sara Duterte? Hello? Ano ka? Tuta ka talaga ng China. Tuta ka talaga ng China. Gago! Tuta ka ng China. Gago ka. Naging pangalawang pangulo ka pa ng Pilipinas. Hindi mo naman kayang ipagtanggol ang mga Pilipino. Gago! Hayop ka. Yan ang katotohanan. Isa kang malaking hayop. Gago ka. Yan. Ang mga Pilipino, instead na ipagtanggol mo ang mga Pilipino, ang ginagawa mo, pinapaboran mo pa ang China. Hindi ka dapat, alam mo, yung mga katulad mo na mga makapili, hindi ka dapat na nahahalal sa bayan natin, Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, magiging China country lang ito. Diba? Magiging probinsya lang tayo ng China. Sakupin lang tayo ng mga komunista. Gago! Okay mga kaibigan, ano pa? Yeah, so Duterte took the stage during the Free Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, addressing her father's supporters here. Therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kinikilingan mo ang isang foreign power. Papasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mo na kinaiinisan ng kalaban niya. So ito pa mga kaibigan, tinatry pong i-please ni Sara Duterte ang China. China pleaser po siya. Siya po ay mouthpiece ng China, si Sara. Nawala ka naman kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. My God, Sara Duterte. Pagdating sa West Philippine Sea, dapat lang ng ating Pangulo ay magkaroon ng maraming kakampi. Mapa Amerika, Australia man, Japan, lahat ng mga bansa na pwedeng maging kakampi ay dapat tayo ay makipag-alyansa pagdating sa West Philippine Sea.
para ito ay maging deterrent ng China. Yan nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi nila tuluyang naaangkin ang West Philippine Sea dahil sa matalinong pagdesisyon ng ating Pangulo na nakikipag-alyansa siya sa napakaraming mga malalaking bansa para harangan ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Gusto mo talaga maging province of China tayo, Sara Duterte? Isa kang napakalaking makapili. Makapili ka. Grabe. Vice President was referring to Typhoon missile launchers positioned by the United States and the Philippines. Oh, galit na galit sila sa sa Typhoon missile launcher. Pero hindi man lang siya nagalit doon sa napakalaki mga military bases ng China na itinayo nila diyan sa malapit sa West Philippine Sea. Na bawal po yan tayuan, na hindi po yan dapat na tinatayuan, hindi po yan dapat na inaangkin ng kahit sinong bansa. Pero inangkin po ng China at nagtayo po sila dyan ng military bases nila. Pero galit na galit po dyan, no? Galit na galit po dyan ang China sa Typhoon missile at maging itong si Sara Duterte. Galit na galit sa Typhoon missile ng Amerika. So, malinaw na malinaw mga kaibigan, gustong-gusto ng Vice Presidente na tayo ay masakop ng China. Dahil ayaw po niya na magkaroon tayo ng pagtatanggol sa ating sarili. Ayaw po ng Vice Presidente na magkaroon tayo ng mga ganitong mga missile para maipagtanggol ang ating sarili. 'Di ba? Para depensahan ng Pilipinas. Ayaw po ng Vice Presidente. Gusto po niya ay maging parang tuta lang tayo ng China. Gustong angkinin ng China ang West Philippine Sea, ibigay. Kasi yan naman ang sabi ng tatay niya, ibigay lang yan. Papel lang yan. Di ba? Itapon sa basura. Yan ang sabi ng tatay niya. At yan din po ang pinaniniwalaan ni Sara Duterte. Pero sa ngayon, na siya ay may balak na tumakbo sa 2028, sigurado na siya. So ngayon, binubudol niya ang mga Pilipino. Nagsasalita siya tungkol sa arbitral ruling award na atin daw ang West Philippine Sea. Kaya mga kaibigan, winawarningan ko kayong lahat, huwag kayong magpapabudol sa taong ito. Dahil katulad lang yan sa tatay niya na sasakay ng jet ski papuntang West Philippine Sea, itatarak ang flag ng Pilipinas. Pero anong nangyari? Tuta pala, humahalik sa puwet na si Jinping. Tuta ng China. Diba? Tuta. Grabe ang pagkatuta, no? So, sabi pa niya, that is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make our interrelations with China. And so, therefore, there's no reason for you to lean towards the US. You have to stay, to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict, she said. Alam mo yung sinasabi ni Sara, no? Puro puro pabor, no? Pabor lahat sa China. O, sabi niya, dito lang tayo, sa middle lang tayo sa gitna. Napaka-weak mo naman. You're a weak leader kung magkakaganon. Kasi ibig sabihin, magpapatianod ka lang, wala kang desisyon. Ganun yun eh. O, dito lang tayo sa gitna. Kung anong gagawin nila, kung anong gagawin dito, o, dito lang tayo, gitna lang tayo. Weak leader ka. Ang isang leader na matino, ang isang leader na malakas, hindi ganyan. Kailangan hindi kayong papagitna lang. Kailangan matuto kang magdesisyon. No? Mag-decide ka. Ano ba yung maganda para sa bansa mo? Kung mas maganda para sa bansa mo, ang dito ay maging kakampi ka ng Amerika, edi dito ka. Kung sa tingin mo naman, mas magaganda ang bansa mo kapag kakampi ka ng China, edi dyan ka. Anong ginawa ng tatay niya? My God! Oh, bilateral relations. Sa China lang kumampi. Sa China lang nakipag-BFF. Anong nangyari sa bansa natin? Lubog. Lubog ang Pilipinas. Baon ng Pilipinas. Lubog ang ekonomiya. Anong ginagawa ng Pangulo natin? Multilateral relationship. Ibig sabihin, nakikipagrelasyon ang ating Pangulo sa iba-ibang mga bansa, iba-ibang mga like-minded countries na katulad ng mga Australia, Amerika,
Canada, iba-ibang mga bansa, mga nasa West, nasa Asia, iba-ibang mga bansa. Yun ang dapat, hindi yung bilateral lang. China lang talaga ang kinakausap nyo. China lang talaga ang partner ni Duterte. Huwag ganon. Kasi sa mundong ito, no, digital age na tayo eh. Ang mundo natin, ang pinakamaganda ngayon ay collaborate, collaboration. You have to collab with other, no? With other countries. Multi, no? Multi na ngayon, multilateral. Hindi na pwede yung bilateral ngayon. Hindi na pwedeng isang bansa lang ang kinakausap mo pagdating sa West Philippine Sea. Kailangan kausapin mo lahat. At isa ang Amerika sa kinakausap ng ating Pangulo sa tungkol sa West Philippine Sea. Kita mo ngayon, no? Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito na halos lahat ng bansa kinokonggi na ang ginagawa ng China. Halos lahat ng bansa ngayon sa buong mundo ay kumakampi sa Pilipinas at nakikilala ang ating Pangulong BBM dahil sa kanyang tapang sa paninindigan patungkol sa West Philippine Sea. Yan ang nangyayari, di ba? Samantalang si Rodrigo Duterte, sunod-sunuran. Sunod-sunuran lang kay Xi Jinping. Walang tamang pag-iisip. Palibasa kasi ang kanyang utak ay naluto na ng fentanyl. Oh, siya mismo umamin na siya ay addict sa fentanyl. Nagme-Mary Jane ba? Oh. Kaya wala siyang tamang desisyon. Yung desisyon niya na ipamigay ang West Philippine Sea dahil papel lang daw ang arbitral ruling, itapon daw sa basurahan. Yan ay isang maling-maling desisyon. Desisyon ng isang addict sa fentanyl. Walang magandang pag-iisip. Walang magandang reasoning. Hindi siya nakakapag-isip ng tama kasi addict sa fentanyl at saka sa Mary Jane. O, di ba? Walang tamang desisyon kasi bangag. Kita mo nga, kaya nga puro EJK tayo, daming namatay, 30,000 eh. Kasi nga bangag ang pangulo noon. 6 na taon na may pangulo tayong bangag. Na-realize niyo ba 'yon? Biruin mo, 6 na taon nagkaroon tayo ng pangulo na bangag. My God. Kaya naman pala nagkawindang-windang ang Pilipinas. Pag alis niya, nag-iwan ng 13 trillion. Bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Napakataas ang presyo ng bigas. 75 to 100 pesos. My God! Pero ngayon, magkano ang bigas? 20 pesos. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling ng Pangulo natin, Bongbong Marcos. No? Kaya mag-isip-isip kayo. No, mga Duterte, isip-isip kayo. Research kayo. O no, tingnan nyo. Pag ipagkumpara nyo yung administrasyon ng inyong Pangulong Duterte at ang administrasyon ngayon ng Pangulong BBM. Sa panahon ni BBM ngayon, may 20 pesos sa bigas. Kay Duterte, 75, 100 pesos pataas. Ngayon, sa panahon ni PBBM, magkano ang mga diesel, magkano ang mga gasolina? Ang baba! Oh, may 46, 47, 48. Ngayon, medyo tumaas, pero hanggang 56 lang. Sa panahon ni Duterte, umabot almost 100. O, di ba? Oh. Ano pa? Sa panahon ni PBBM ngayon, ang daming tulong ng gobyerno. Sa panahon ni Duterte, kita mo, kailangan ng ayuda ng taong bayan, pero walang ayuda. Isa ako doon, zero. Wala ako tatanggap na ayuda, kahit isa. At tinanong ko yung mga kasamahan namin, pati yung mga iba kong mga kaibigan, wala din daw silang natanggap kahit isa, zero. Kasi pinipili lang ang binibigyan ng ayuda. Yan ang panahon ni Duterte. Ano pa? Sa panahon ni Duterte, patay dito, patay doon, patay dito, patay doon, patay dito, patay doon. Ngayon, sa panahon ni PBBM, may makita ka man na merong mga may krimen, pero kaunting-kaunti lang. Talagang significantly nag-decrease ang krimen sa ating bansa. Sa panahon din ni Duterte, namamayagpag ang mga pogo, namamayagpag ang mga krimen, high crimes, mga torture, mga kidnapping, iba-iba. Ngayon, sa panahon ni PBBM, wala ng pogo, totally ban. Sa panahon ni Duterte, namamayagpag ang mga Chinese, nagkakaroon ng birth certificate, nagkakaroon ng mga passport, pero ngayon, sa panahon ni PBBM, pinapadeport na sila na illegal aliens. Diba? So, doon, i-weigh ninyo, tingnan ninyo yung pagkakaiba. Tingnan ninyo kung ano yung nangyari sa panahon ni Duterte at ngayon sa panahon ni PBBM. Yun ang magandang pag-aanalisa. Hindi yung sasabihin nyo lang na maganda sa panahon ni Duterte, pero
hindi nyo naman ina-analyze kung bakit maganda ang sinasabi nyo. So kung ating ikukumpara the Duterte administration and PBBM administration, nakikita ang malaking kaibahan. Sa panahon din ni Duterte, nangako siya, build, 119. Ang kanyang na-deliver, 12 only. Ngayon, sa panahon ni PBBM, grabe siya nga ang tinaguriang the father of railways, PBBM, no? The father of railways, Bongbong Marcos. Biruin mo merong Metro Manila sa merong mga MRT, no? Mga MRT, LRT, napakarami. May PNR, meron pa sa sa Mindanao na ongoing na ginagawa. Napakarami. At napakarami pang mga tulay na ginagawa. At napakarami pang mga proyekto. And also the father of specialized specialty hospitals. Di ba? Ngayon, sa panahon ngayon, kasi sa panahon ng tatay niya, during Marcos regime, hanggang sa panahon ni Pinoy, no? Hanggang sa panahon ni Duterte, wala nang nagawa ng mga ng mga specialty hospitals Wala na Puro Marcos lang ang gumawa. Ngayon naman sa panahon ni PBBM, gano'n na naman ang ginagawa ng Pangulo natin. Philippine Cancer Center, nagpapagawa sa iba-ibang mga region ng mga specialty hospitals, another heart center, another kidney center, another specialty hospital sa iba-ibang mga region ng bansa. Tapos ilan napakarami ng mga bukas centers na binuksan sa ating bansa, sa mga regionals, no? Yan po, tatak Marcos, tatak BBM. Hindi nagawa ni Duterte yan. Ano pa? Massive infrastructure, massive building of a house, no? Housing para sa ating mga kababayan. Hindi po nagawa yan ni Duterte. Ano ang nagawa ni Duterte? Laway! Puro laway, pagyayabang! Pagyayabang, build! Pero pagkatapos, paalis na siya, 12 lang ang natapos. My God, bobo talaga. Kaya naman pati yung kanyang mga supporters bobo din kasi naniwala na sila ay binudo lang pala, mga bobo. Yun, 'di ba? Kapag naniniwala ka kaagad at hindi ka nagve-verify, bobo ka. 'Di ba? Mga panatiko, mga bobo na mga DDS. Yan. Ano pa? So the Vice President further questioned that the Philippines will do the missile launchers and who does it intend to use those missiles against? Ay, bobo talaga! Ang bobo talaga ni Sara. May pangarap pa siya maging presidente. May pangarap pa siya noon maging DND secretary pero bobo siya. Hindi niya alam. Saan daw gagamitan yung missile? My God! Hindi mo ba alam? Bakit ba ang mga halos lahat ng mga bansa gusto magkaroon ng mga missile? Bakit? Kasi yan ay deterrent. Pag nakitaan ng isang bansa ay malakas, ay ito, naku, maraming missile yan. Ako, hindi natin ito mabagsak, hindi natin ito masasakop. Yun. Deterrent. Pero kung ikaw ay isang bansa na wala, lalambot-lambot, ay wala yan, kahit isang missile, wala yan. Ay, ako, napakadali ito masakop. Yun. Ba't ba hindi alam ni Sara Duterte yan? Napakabobo, no? Napakabobo talaga ni Sara Duterte. Bugok talaga siya, no? The best sa kabobohan ang mga Duterte, no? So during the Duterte administration, her father broke away from being the United States ally and instead forged closer ties with China. So yun nga, gusto lang talaga maging province ng China. Even going so far to malign the 2016 arbitral award that invalidated China's sweeping claims in the region. Ano, di ba yung tatay niya, ano lang daw yan, papel lang daw yan, lamukusin, basura, no? Yan yung sabi ng tatay niya. And then the Marcos administration, however, took a hard-line stance against China, bringing the arbitral award to the forefront of the conversation again, and filing numerous diplomatic protests against Beijing's action in the West Philippine Sea. It forged deeper relations with the U.S., allowing the expansion of Balikatan exercise and raising the possibility of purchasing the Typhoon missile system from Washington. So, ayan mga kaibigan, during the Marcos administration, ngayon lang bumabalik mga kaibigan. Ngayon lang nabalik
yung kumbaga, yung ating matibay na paninindigan, no, dito sa West Philippine Sea. Ngayon lang ulit nabalik, no, mga kaibigan. Kasi sa panahon ng tatay niya, ay talagang pinamigay na yan at pinabayaan na talaga yan, no, mga kaibigan. At isa dyan sa makakapag-witness ay si Delphine Lorenzana, di ba? Si Delphine Lorenzana po ay isa yan sa makakapag-witness kasi pinigilan po siya noon ni Duterte na mag-deploy ng mga ship dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi daw po ni Duterte, wag na dyan, wag niyo nang bantayan yan. Doon na lang kayo sa iba, no? Sa ibang paligid. No? Wag na lang dyan sa West Philippine Sea. Pinabayaan po ni Duterte literally ang West Philippine Sea. No? Kaya mga kaibigan, kung ano man ang sasabihin ngayong bago, no, nitong si Sara Duterte, na kesyo ganito, o dapat ipaglaban yung ganito, arbitral ruling, o mga kaibigan, yan po ay, ano na lang yan, pambubudol na lang yan. No? So, tingnan po natin itong isang video. Tingnan natin. Oh, di ba? Puro siya batikos-batikos eh. Puro batikos-batikos ang alam ng bubuk. Okay. Mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na mga nasa pwesto na tinawag mas nagiging matapang na mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na mga nasa pwesto na tinawag niyang walang katapatan sa trabaho. Sa inilabas pong mensahe ng Vice Presidente, pinanatan nito ang ilang tila butas ng gobyerno. Kabilang na dyan ang kawalan ng flood control master plan, maayos na healthcare system, police to population ratio, at mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig kaugnay sa banta ng seguridad. Ayon kay VP, hindi na lang tungkol sa kanyang seguridad ang naging issue, kundi bigyan pansin na rin ang seguridad ng buong bansa. Dagdag pa niya na dapat ay maging independent ang Pilipinas sa mga dayuhan tulad ng issue sa panghihimasok ng International Criminal Court sa pangloob na suliranin ng bansa. Sa sipag at galingan niya ng mga Pilipino, dapat nangunguna ang Pilipinas sa karatig na bansa. Pero ito ay hindi dahil sa mga panlinlang na nakaupo sa pwesto o para lang makaupo sa pwesto. Kaugnay naman sa kanyang personal na seguridad. Pinasalamatan ni VP Sara ang mga Muslim tribe mula Davao City dahil matapang itong pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong sa kaligtasan ng Duterte clan. Di ba? So, mga kaibigan, si Sara Duterte ay talagang ano siya eh, ang ginagawa niya ngayon ay pambubudol na lang, di ba? Pambubudol. Pambubudol guys. Dahil nga, ito, wala na eh. Wala na siyang ano eh. Wala na siyang magagawa kundi mambudol na lang, no? Yan na lang talaga ang pwede niyang gawin para manalo sa darating na election sa 2028. Kasi talagang yun ang kanyang pangarap, mga kaibigan, no? Na maging presidente ng Pilipinas. Yan. Yan. Okay. Basahin lang natin to, no? US maintains Nemesis anti-ship missile system in the Philippines to enhance Southeast Asia security. Yan. Kasi mga kaibigan, kung wala po ito, ay napakabilis po ng pag-aangkin, no, ng China sa West Philippine Sea. At malamang, mga kaibigan, magtatayo na naman ulit sila ng another military bases dyan. Ang balak po ng China ay tayuan po ang halos lahat, no, ng mga gusto nilang tayuan dyan, no, sa South China Sea. Tatayuan po nila yan ng military bases kasi gusto po nilang maghari sa buong mundo. Gusto po ng China
na sila po ang manguna, maghari sa buong mundo at gawing komunista ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yan po talaga mga kaibigan ang gusto ng China. Kaya galit na galit po sila sa ginagawa ngayon ng Pilipinas na nakikipag-alyansa sa Amerika at pinapapasok dito yung missile system no ng Amerika. Ayaw po 'yan ng China dahil po ito ay malaking banta 'yan sa kanila na hindi po nila magagawa ang kanilang tuluyang pagsakop sa buong South China Sea. Ito po mga kaibigan na ang gusto talaga nila mga kaibigan ang gusto talaga nila na tatayuan nila ulit no ng mga military bases ang buong South China Sea. No? Hindi naman yung buo kundi yung mga part diyan na very strategic na pwede nilang gawan no kasi nagpatayo na po sila no unang-una naglagay lang sila ng mga bamboo shots at sinasabi lang nila na ano lang ito pahingahan lang ng mga mangingisda. Yun lang una ha. Pangalawa, anong ginawa nila? Inunti-unti, tinambakan nila. Pagkatapos, naging artificial island. Pangatlo, anong nangyari nung nagkaroon na ng artificial island sa South China Sea? Napakalaki niyan. Yun na, nag-start na sila na itayo ang kanilang military bases. So ngayon mga kaibigan, gusto nilang dagdagan yan, yung mga military bases na yan. Dahil ang China po, the communist China is a greedy nation. Wala po silang kabusugan at isa lang po ang gusto nila. Sakupin ang buong mundo. Kapag naitayo na naman nila dyan, ang napakarami, another military bases nila, mga kaibigan, sasakupin nila ang buong mundo at kanilang i-indoctrinate ang buong mundo sa kanilang paniniwala sa pagiging komunista. Sasakupin nila ang buong mundo at tayo ay gagawing komunista. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po mga kaibigan, ang mga bansa na gusto ng demokrasya ay nagtutulong-tulong. Hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo ba napapansin guys? Yung mga bansa ng mga democratic country talaga, mga kaibigan, nagtutulong-tulong. Dito sa West Philippine Sea, kumakampi sa Pilipinas para hindi matuloy ang gusto ng China. Yan ang katotohanan. At yan ang katotohanan na hindi sinasabi sa inyo ng mga Duterte. Kung ano ang tunay na plano ng China. Gusto po nilang sakupin ang buong South China Sea, ang West Philippine Sea, at magtayo ng mga another military bases. At gusto po nilang sakupin ang buong mundo at gawing komunista ang buong mundo. Para sila po ang maghahari sa buong mundo. Maghahari-harian sila sa buong mundo. Lahat ay kaya nilang gawin sila ang pinaka-powerful at wala na pong makakapag-oppose sa China. Yan po ang number one na gustong gawin ng China. Kaya kung gusto nyo ng inyong demokrasya, kung gusto nyo na maging democratic country tayo, mga kaibigan, labanan natin ang ginagawang panunupil ng China. Kung gusto nyo na maging democratic country tayo, makakapunta kayo sa ibang mga bansa na democratic country din, makakagawa kayo ng kung anong gusto nyo gawin, makakapagpayaman kayo mga kaibigan. Tutulan natin itong gusto ng China. Tutulan natin mga kaibigan. At kumampi tayo, gawin natin kakampi ang iba-ibang mga bansa na nagmamahal sa demokrasya. Yun ang katotohanan mga kaibigan. Dahil yan po ang aim ng China na sakupin ang buong mundo, ay inject sa buong mundo ang pagiging communist, ang pagiging komunista para sila po ang maghari, pinaka makapangyarihan sa buong mundo. Yan po ang katotohanan ng ayaw sabihin sa inyo ng mga Duterte. Dahil ang mga Duterte po ay nakalin din po sila sa pagiging komunista. Tingnan mo si Duterte, Rodrigo. Ang sabi ni Rodrigo, I'm a left
and I will be forever left. Oh. Siya nga ang kauna-unahang presidente na communist eh. Kauna-unahang presidente na leftist. No? Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na leftist, komunista, socialist. Oh. Yan po ba kaibigan, no? Yan po. At hindi po yan matanggap ng mga DDS, ng mga bobo. No, 'di ba? So, according to information published by the Philippine News Agency on June 13, 2025, the U.S. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, Nemesis, a coastal vehicle-mounted maritime strike platform, remains stationed in the Philippines and continues to be actively utilized by the Philippine Marine Corps for training. This continued deployment follows its operational use during the April 21, May 9, 2025 edition of Exercise Balikatan and signals sustained progress in Philippines coastal defense strategy under the Armed Forces of the Philippines modernization. Mga kaibigan, ayaw ng China to. Ayaw ng China na magkaroon tayo ng mga missile system. Ayaw ng China na nagmo-modernize tayo. Ayaw ng China na lumalakas ang Pilipinas. Bakit? Kasi kapag lumalakas ang Pilipinas sa defense, mahihirapan na sila na sakupin ang China, ang Pilipinas. At mahihirapan na rin sila na sakupin yung iba-iba pang mga bansa. Bakit? Kasi kapag nag-modernize ang Pilipinas, mga kaibigan, tandaan nyo mga guys, tandaan nyo